Umiiyak ako doon. Na sana kako umuwi na yung anak ko. Dahil kung ano ka ako, hindi ko nga matanggap na mawala yung anak kong gano'n anak. Kung kailan kako lumaki siya, sa kanya siya mawala. Yung parang embon na sa kanya yun dahil magmula nung malito yun, madalas siya nagkakasakit ng yung nakukumbulsyon. Eh siguro saka ano niya ng ano sumakay hanggang na ano siya. Hindi na nakabalik sa amin. Talagang hinahanap-hanap ko siya, yung ganong lambing niya. Dahil minsan pagka sinusumpong mo ako ng sakit ko minsan ganyan na lalo pagka high blood ako, nahihilo ako. Minsan naiiyak na nga lang ako. Dahil kako kung nandito yung anak ko, hinihilot-hilot niya ako sa mga ganong parte ng katawan ko. Eh, kaya nga nung wala ko siya, namimiss ko talaga siya. Dahil nga hinahanap ko yung mga ganong ginagawa niya sa akin. Ano? Ito. Kilala mo ba na? Oo. Sabi niya nga. May kapansanan sa pag-iisip si Alex kaya't hindi siya makuhanan ng matinong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Suntok sa buwan nga raw na makakauwi pa siya sa kanilang tahanan. Pero dito po sa aming programa, walang imposible. Sa unang tingin, mukhang normal na tumatakbo ang buhay ni Aling Letty, 57 years old. Tahimik, simple kung titignan mo siya, tila walang kaproble-problema. Ngunit si Aling Letty, may kinikimkim din palang mga hinanakit at alalahanin. Magdadalawang taon na kasing nawawala ang kanyang bunso na si Alex. Umiiyak ako doon. Na sana kako umuwi na yung anak ko. Dahil kung ano ka ako, hindi ko nga matanggap na mawala yung anak kong gano'n anak. Kung kailan kako lumaki siya, sa kanya siya mawala. Bunso sa 7 magkakapatid si Alex. Isa na nga lang ito sa 2 anak ni Aling Letty na nakakasama pa niya sa buhay. Naglaho pa na parang bula. Ano to, nung pa lang siya, 5 taon. At ang labis pang ipinangangamba ni Aling Letty, may kapansanan si Alex sa pag-iisip. Yung parang embon na sa kanya yun dahil magmula nung malito yun, madalas siya nagkakasakit ng yung nakukumbulsyon. Base sa salaysay ni Aling Letty, nasa Maynila siya noon at kasalukuyang binubuno ang kanyang mga labada nung isang nakagigimbal na balita ang kanyang natanggap mula sa kapitbahay. Nawawala raw ang kanyang pinakamamahal na bunso. Anong nangyari yun? Nasaan ang anak ko? Bakit? Anong nangyari? Eh siguro, saka ano niya ng sumakay hanggang na ano siya, hindi na nakabalik sa amin. Dali-daling umuwi si Aling Letty sa kanilang lugar sa Bulacan para hanapin ito. Pero hindi pa rin lumitaw si Alex. Masayahin at mapagmahal daw si Alex, kung kaya't damang-dama ni Aling Letty ang puwang sa kanilang tahanan, sanhi ng pagkawala nito. Talagang hinahanap-hanap ko siya, yung ganong lambing niya. Dahil minsan pagka sinusumpong mo ako ng sakit ko minsan ganyan na lalo pagka high blood ako, nahihilo ako. Minsan naiiyak na nga lang ako. Dahil kako kung nandito yung anak ko, hinihilot-hilot niya ako sa mga ganong parte ng katawan ko. Eh, kaya nga nung wala ko siya, namimiss ko talaga siya. Dahil nga hinahanap ko yung mga ganong ginagawa niya sa akin. Ngunit si Aling Letty, pilit nilalabanan ng kalungkutan. Kaya naman sa oras ng pagsubok, ang Panginoon ang natitira na lang daw niyang sandigan. Sa Panginoon, lagi ko ako nagsisimba. Inaano kung sana makayanan ko yung ganong pangyari sa anak ko. Inaano ko siya na sana naman kako walang mangyari sa anak ko na masama. Dahil hindi ko yata ako matanggap na
may mangyari sa anak ko. Kahit na ganun may kapansanan. At ang mga panalangin ni Aling Letty, dinidinig naman pala ng Diyos. Nung nakaraang April 11, sa aming regular na pagpapakita ng larawan ng mga nawawala sa Sanay Muling Makapiling, tiyempong na ipalabas namin ang mukha ni Alex. Isa pala siya sa mga pansamantalang nanunuluyan sa Josefa Abella Center sa Mandaluyong na aming nakuhanan. Kaya naman ang dating malungkutin ng si Aling Letty, tila nabuhayan ng loob. Ang naramdaman ko talaga, tuwang-tuwa ako na makikita ko na siya. Yun ang naramdaman ko. Sana na makikita ko na siya, na makakapiling ko na ang anak ko. Sa pagkakataong ito, pananabik na ang nagahari kay Aling Letty. Ramdam na niya magkakasama silang muli ng kanyang anak. Nung araw ding yon, dinatna namin dito si Alex sa Josefa Abella Center o JFC. Nakakatuwang napakakulit nito at napakadaldal. Hindi mo aakalaing wala ito sa piling ng kanyang minamahal. Wow. Dede. Nag-augas na ng pinggan, ma. Marunong ka magugas ng pinggan. Dede. Wala. Ayon sa social worker na si Lourdes Amad, inihabilin daw sa kanila si Alex ng DSWD ng probinsya ng La Union noong March 2005. Ang edad niya, approximate 20. Ma'am. Tawag. Hindi niya masabi pati edad niya. Ang sinasabi lang niya pagka itong bata na to, itong kliyente na to, pagka sinabi mo, kung ano yung sinabi mong salita, kaya niyang gayahin. So pag tinanong mo siya, ang nasasagot lang niya, parati lang, anong pangalan ng mama mo? Mama ko, ganun lang. Saan ka uuwi? Sa mama ko. Anong pangalan mo? Alex. Minsan, Alex. Ganyan. At simula nung napunta sa JFC si Alex, kapansin-pansin daw ang kanyang pagbabago. Kasi yung unang punta niya dito, nung last year, hindi siya yung ganyan, yung aura ng mukha niya malungkot. Ngayon, lagi na siyang nakatawa kahit nabungal siya. Ngunit kahit wala sila gaanong mapigang impormasyon mula sa kanya, kapansin-pansin pa rin daw ang kagustuhan nitong makauwi. Uwi ka na ba talaga? Gusto mo na talaga? Ayaw mo na sa amin? Ayaw na? Ayaw na dito? Bakit? Wala ka namin. Ha? Uwi ka na? Kakain. Dahil kakain ka. Wala lang ko kaya. Yun. Amen. Sa inyo ka nakakain. Hindi ka na malulungkot. Pag makita mo yung nanay mo, anong gagawin mo? Pag nakita mo yung nanay mo, papalakpak ka. Oo, wala ako. Uwi ka na tapos magmamano ka, ganito. Bless. Kaya. Ang sabik na si Alex, walang kamalay-malay na malapit na niyang magawa ang mga bagay na ito. Kasabay ng pagdating ni Aling Letty dito sa JFC, dumating na rin ang pinakahihintay niyang sandali sa kanyang buhay. Ano? Ito. Kilala mo ba na? Oo. Sabi niya nga ba eh. Aba. Siya na. Siya, mama mo. O, ano pangalan ng mama? Bless. Ang mag-ina na halos 2 taong hindi nagkita, hindi na napigilan ang sobrang tuwa. Hindi mo magdadalawang taon na siya sa Mayog. Yung galing na sila sa loob nun. Pati ang ate ni Alex na si Araceli, hindi na rin naawat ang bugso ng kanyang damdamin. Kasama nila. Ano? Yan. Yan. Oo. Kilala niya. Lagi Ka na, aalis ka pa? Bote na bote. Aalis ka na? Aalis ka pa doon sa atin? Eh, sinasabi ko kasi sa'yo eh. Huwag kang aalis ng bahay. Tingnan mo nangyari sa'yo. Ang tagal hindi kita nakita. Ngayon, iiwan na muna ni Alex ang kanyang naging mga kaibigan at ang kanyang naging pansamantalang tahanan. Pupunan na muna kasi niya ang puwang na iniwan niya sa puso ng kanyang pamilya. Hello po! Kamusta ho kayo?
Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.